Maligayang pagdating sa Biblia. Cruz, sa bidyong ito, mapapakinggan mo ang pagbasa ng isang kabanata mula sa banal na kasulatan. At pagkatapos nito ay isang paliwanag na inihanda sa liwanag ng mga aral ng Katesismong Romano ng Simbahang Katolika. Ang pagdinilay na ito ay inihanda sa tulong ng artificial intelligence na may layuning makapagbigay ng tapat na kabuluhan at kaya-ayang nilalaman na naayon sa pananampalatayang Katoliko naway. Patatagin ng sandaling ito ang iyong pananampalataya at palalinin ang iyong pakikipagtagpo sa salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon ang lahat ng mga salitang ito. Ko ang Panginoon mo ng Diyos na iniligtas ka mula sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan ni katulad ng anumang nasa langit, sa itaas o sa lupa, sa ibabani ng anumang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag ninyo silang sambahin ni paglingkuran ako ang Panginoon mong ang Diyos, makapangyarihan, mainggitin, na ipinapatao ang kasama ng mga ama sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na henerasyon ng mga nagtatanggol sa akin, at nagpapakita ng awa sa libo-libo na mga nagmamahal sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon mo ng Diyos, sapagkat hindi papayagan ng Panginoon ang sino mang gumamit ng kanyang pangalan sa kasinungalingan. Lalahanin mo na ipabanal ang araw ng Sabat, sapagkat sa loob ng 6 na araw, magtatrabaho ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang bagay sa araw na iyon. Ikaw, ang iyong anak na lalaki at babae, ang iyong alipin, at alipina ang iyong hayop, at ang dayuhan sa loob ng inyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, hinawa ng Panginoon ang langit at lupa, at ang dagat at lahat ng bagay na naroon. Aranga at nagpahinga siya sa ikapitong araw, kaya't pinagpala at pinabanal ng Panginoon ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama, at inaupang magtagal ang iyong mga araw sa lupa na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang makikiapit, huwag kang magakaw, huwag kang magsisinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong nanaisin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong nanaisin ang kanyang asawa, alipin na baka, asno, o anumang pag-aari niya. At nakita ng buong bayan ang mga tinig at mga ilaw at tunog ng trumpeta, at ang usok sa bundok at natakot, at humarap ng may takot sila, at nanatili sa malayo. Sinasabi kay Moises, magsalita ka sa amin, at makikinig kami. Huwag nawa kay Panginoon na magsalita sa amin, baka kami ay mamatay. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay dumating upang subukin kayo, at upang ang takot sa Kanya ay sumama sa inyo, at hindi kayo magkakasal. At ang bayan ay nanatiling malayo, ngunit lumapit si Moises sa ulap kung saan naroroon ang Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moses, ito ang sasabihin mo sa mga anak ng Israel. Nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng Diyos na ginto o pilak. Gagawa ka ng isang altar mula sa lupa para sa akin at doon ihahandog ninyo ang inyong mga handog at mga alay na kapayapaan, pang inyong mga tupa at baka sa bawat lugar kung saan maalala ang aking pangalan, ako ay darating sa inyo at pagpapalain ko kayo. Kung gagawa kayo ng altar ng bato para sa akin, huwag itong gawing mula sa inubog na bato, sapagkat kung itatas mo ang anumang kagamitan dito, ito'y malalason. Huwag kayong akyat sa aking altar sa pamamagitan ng mga hagdan upang hindi makita ang inyong kahubaran. Paliwanag ng Genesis, Kabanata 20 na inihanda sa liwanag ng mga aral ng Katesismong Romano ng Simbahang Katolika na nila rin
Inilalagay tayo ng kabanata 2 ng ikudo sa puso ng tipan. Ang Diyos mismo ang nagkusa na salita ng lahat ng mga salitang ito at binibigyan ang kanyang bayan ng isang tuntunin ng buhay na kasabay nito. Isang landas tungo sa kalayan at isang konkretong anyod ang pagsamba at ipinapalala sa atin ng katekismo na ang batas na ito ay ibinigay sa isang pedagogikal na panahon at lugar sa disyerto. Pagkatapos mismo ng paglaya upang ang alala ng benepisyo ay gawing mas maamo ang mga tao at ang kalupitan ng lugar ay gawing mas matulungin sila sa Diyos. Kaya bago ang anumang partikular na utos, mayroong isang paunang salita na nagbabatay sa lahat ng bagay sa pagkakakilanlan ng tagapagbigay ng batas at sa ginawa niya. Para sa kanyang bayan, ako ang Panginoon mo mang Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Mula sa bahay ng pagkalipin, ang moralidad sa Biblia dito ay hindi nagmumula sa isang abstract na mithiin, kundi mula sa isang relasyon. Ang Diyos na nagliligtas ay may karapatang sundin, at ang kanyang kaligtasan ay lumilikha ng isang bayan na tinawag upang mamuhay sa isang bagong paraan. Una, inilalahad ng teksto ang aksis na sumusuporta sa buong unang tableta ng batas. Mangtungkulin sa Diyos ang inuuna dahil sa Diyos din nakaugat ang tamang paan ng pagmamahal sa kapwa. Sa makatuwid, ang unang utos ay lumilitaw bilang isang kahinian ng pagiging eksklusibo at katapatan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Iginiit ng katekismo na ang mga salitang ito na ako ang Panginoon mo ng Diyos ay dapat laging nasa isipan ng mga mananampalataya. Dahil ang pag-alala sa lumikha at manunubos ay nagpapagan sa puso, na igalang ang batas at iwasan ang kasalanan at sa pagpapalawak ng kahulugan ng paglaya mula sa Ehipto. Inilalapat nito ang lohika ng pagtubos sa buhay ng Kristiyano. Inililigtas tayo ng Diyos, hindi lamang mula sa makasaysayang pagkalipin, kundi higit sa lahat mula sa pagkalipin ng kasalanan at kadiliman, upang mapaglingkuhan natin siya sa kabanalan at katarungan. Sa makatuwid, ang pagsunod ay isang tugon ng pasasalamat at pagkilala. Bukod pa rito, ang pagbabawal sa paggawa at pagsamba sa mga imahen at wangis na direktang nauugnay sa unang utos ay nagpoprotekta sa kanalisayan ng pagsamba at pumipigil sa tao na gawing isang bagay na maaring manipulahin ng Diyos. Hindi lamang sinasabi ng teksto na huwag kang gagawa. Nagdaragdag ito ng isang salita tungkol sa mismong puso ng Diyos na makatarungan at mawain ako ang Panginoon mo ng Diyos. Isang mapanibuhuing Diyos na nagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan, o mga magulang hanggang sa 3. At 4 na salinlahi ng mga napopuot sa akin dito ay angkop na manatiling mahigpit na nakatuon sa sinasabi ng kabanata. Inihaharap ng Diyos ang kanyang sarili bilang mapanibuhuin. Ibig sabihin, hindi walang pakialam sa pagtataksil at nililinaw na ang kasalanan kay may tunay na mga kahihinatnan at nakakapekto sa mga henerasyon. Ngunit ang parehong sipik agad, pagkatapos, ay naglalagay ng awa sa mas malawak na konteksto, kaysa sa parusa na nagtuturo na ang ugnayan sa Diyos ay hindi pinapanatili ng bulag na takot, kundi ng masunuring pag-ibig. Tunay niya ang dekalogo mismo. Kahit sa pambungad na ito, ay nagpapahiwatig na ang banal na awa ay sagana at tapat. Ipinapahayag ng salita ng Diyos na siya ay kumikilos na nagpapakita ng awa sa libo-libo na mga umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. Pinag-iisa ng formulasyong ito ang dalawang bagay na hindi maaring paghiwalayin: ang pag-ibig at pagsunod sa konteksto ng katekesis. Mahalagang tandaan na hindi ito isang bagay ng panlabas na pagsunod lamang, kundi isang tugon mula sa puso. Hinahanap ng Diyos ang isang bayang umiibig sa Kanya at sa makatuwid, sumusunod sa Kanyang mga utos. Kasabay nito ang pangako ng awa sa libo-libo ay pumipigil sa
banal na hustisya na mabasa bilang isang kapritso lamang. Sa halip, ipinapakita nito na ang layunin ng Diyos ay pangalagaan at ibalik ang pakikipag-isa at ang kanyang kabutihan ay higit na nakahihigit sa sukat ng mga bunga ng puot at pagtataksil sa pastoral. Ang puntong ito ay nagpapanatili ng pag-asa at nananawagan ng pagtitiyaga. Hindi napapagod ang Diyos sa paggawa ng mabuti sa mga humahanap sa Kanya. Susunod ang teksto ay nagpapatuloy sa utos tungkol sa pangalan ng Diyos na may tahasang parusa na naglalayong magtanim ng banal na takot. Huwag nung gagamitin sa maling paraan ang pangalan ng Panginoon mo ng Diyos, sapagkat hindi ariin ng Panginoon na walang sala ang sino mang gagamit sa maling paraan ng pangalan ng Panginoon nilang Diyos. Ang katekismo ng tinutugunan ang mga banta na nauugnay sa kasalanang ito. Itinagubilinag ang pastor na bigyang diin ng bigat nito. Ang tendensya ng tao na mahulog dito ay ginagawang kinakailangan ng babala ng parusa, hindi upang lumikha ng kawalan ng pag-asa, kundi upang pagalingin ng walang ingat na seguridad at magdulot ng kamalayan sa sariling kahinan. At ang doktrinal indes ay partikular na nagpapalala sa mga anyo ng kasalanang ito. Mawalang kabuluhang panunumpa, paglapastangan sa mga banal na bagay tulad ng banal na kasulatan, at paghamak sa panalangin, pati na rin ang kalapastanganan at pagmumura. Malinaw ang layunin upang ibalik ang paggalang tuluan ng dila at ang puso at pigilan ng banal na pangalan na magamit bilang instrumento ng mga kasinungalingan, agresyon o kawalang halaga. Pagkatapos, ipinakikilala ng kabanata ang utos ng Sabat. Gamit ang isang salita na saganang sarili ay isang espiritual na pamamaraan ng pag-alala-alalahanin mong panatilihing banal na araw ng Sabat. Ipinaliwanag ng katekismo na ang alalahanin na ito ay nagpapahiwatig ng obligasyon na pakabanalin ang isang partikular na araw. Nagmumungkahi ang isang paraan upang pakabanalin din ang buong linggo at nagbabala sa panganib ng pagkaliwo. Sa utol nililinaw din ito na ang Sabat ay maaaring manghulugan ng paghinto ng trabaho ang ikapitong araw at maging ang buong linggo. Nagpapakita na ang pahinga ay hindi lamang kawalan, kundi isang tanda na muling nagsasayos ang oras sa harap ng Diyos. At ang pagpapakabanalin ay hindi lamang ang paghinto sa pagtatrabaho. Kabilang dito ang pag-alay ng sarili sa mga gawa ng kabanalan at kawanggawa. Kaya mula sa simula nauunawan na ang utos ay tumatalakay sa pagsamba at espiritual na buhay. Hindi lamang isang mabungang paghinto. Gad na idinaragdag ng teksto ang dimensyon ng paggawa upang maiwasan ang pahinga na nauunawan bilang katamaran. Sa loob ng 6 na araw ay gagawa ka at gagawin mo ang lahat ng iyong gawain. Ng katekismo ay nagbubunga ng isang obligasyon mula rito. Kung mayroong isang araw na itinakda para sa paghinto, sumusunod na sa iba ay dapat mayroong nakayos na gawain. Inirekomenda rin ito na payuhan ng pastor ang mga mananampalataya na huwag mamuhay ng walang pag-aalala at walang inalala kundi maging amala at isagawa ang kanilang mga tungkulin nang hindi itinutulak ang mga gawain na kabilang sa ibang mga araw at tungo sa banal na araw upang hindi masila ang diwa ng pagsamba sa mga terminong pastoral. Nagtuturo ito ng disiplina ng linggo at mga banal na araw ay hindi pinoprotektahan ng pag-iimprorisi sa ibabaw ng mga ito, kundi sa pamamagitan ng responsableng paghahanda sa linggo. Ang mahusay na pagtatrabaho sa tamang oras ay maaring maging bahagi ng pagsunod na ginagawang posible ang isang tunay na banal na pahinga. Gayunpaman, idinedetalye ng utos ang iba pa at lumalampas ito sa individual na umabot sa pamilya. Maumasa at maging sa mga hayop, huwag kang gagawa ng anumang gawain sa araw na iyon. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni ang iyong anak na babae ni ang iyong aliping lalaki ni ang iyong aliping babae.
Ni ang iyong mga baka ni ang taga, ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Binabasa ng katekismo ang sugnay na ito bilang isang pagbabawal sa kung ano ang humahadlang sa pagsamba. Ng mga gawaing pang-alipin ay ipinagbabawal. Hindi dahil ang mga ito ay masama sa kanilang sarili, kundi dahil inililihis nila ang isip mula sa layunin ng utos na siyang parangalan ng Diyos. Magkakaroon tayo ng maikling pahinga sa Biblia upang makilala ang Biblia. Krus. App tuklasin ng Biblia. Krus. Isang app na ginawa upang mas mapalapit ka sa salita ng Diyos at sa yaman ng pananampalatayang Katoliko sa iisang lugar. Matatagpuan mo ang Bibliang Katoliko, mga kontong bibliko, Katesismo Santo ng Araw, at Lectio Divina. Sa seksyon ng Bibliang Katoliko, madali mong matutok dasa ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagpili ng aklat mula sa lumang tipan o bagong tipan o sa direktang paghahanap ng aklat na nais mong basain. Pagkatapos, tumili ng aklat, piliin lamang ang nais mong kabanata at simulan ng pagbabasa, isang simple at maayos na karanasan upang makasama mo araw-araw ang salita ng Diyos. Upang mapalalim ang iyong pag-aaral, inahihintulutan ka ng Biblia, Krus, na makita ang hanggang 5 karagdagang salin. Kasama ng pangunahing wikang itinakda sa app, ihambing ang mga teksto at palawaking ang iyong pag-unawa sa banal na kasulatan. May talata bang tumimo sa iyong puso? Isabi ang iyong mga paboritong sipi at balikan ang mga ito anumang oras upang manalangin, magnilay at panghawakan ang salita ng Diyos sa iyong paglalakbay. Sa seksyon ng mga kontong bibliko, ang mga kwento ng pananampalataya ay inilalahad sa simple, magiliw at madaling maunawang paraan, lalo na para sa mga pamilya, katekista at guro. Sa seksyon ng katesismo, makakakita ka ng mga pagninilay na inihanda sa liwanag ng mga aral ng Katesismong Romano ng Simbahang Katolik at upang mas maunawaan ang mga kabanata ng Biblia ayon sa tradisyon ng pananampalatayang Katoliko. Sa seksyon ng Santo ng Araw, makikilala mo ang mga tunay na halimbawa ng kabanalan sa kasaysayan, simbahan, at makatatagpo ng inspirasyon upang isabuhay ang pananampalataya ng may tapang pag-asa at pag-ibig. Gagabayan ka ng Lectio Divina sa pagbasa, pagninilay, panalangin at pagmumuni-muni upang ang salita ng Diyos ay maging buhay at makabuluhan sa iyong araw-araw na pamumuhay. Iangkop ang iyong karanasan sa pagbabasa, ayusin ang laki at estilo ng mga titik, pumili ng maliwanag o madilim na model, at itakda ang mga wikang nais mong gamitin sa app. Sa premium, talan, magagamit mo ang Biblia, Krus, ng walang mangaan, at madadownload mo ang mga alailable na nilalaman para mabasa o klinik, upang makapagpatuloy ka sa panalangin at pag-aaral kahit walang koneksyon sa internet. Ang Biblia, Krus, ay higit pa sa isang app. Bahagi rin ito ng isang bukas na proyekto upang bumuo ng isang multilingual na katolikong batayan ng teksto ng Biblia na maaring muling gamitin at patuloy na mapahusay sa tulong ng komunidad. Ang mga multilingual na tekstong biblikal ng Biblia, Krus, ay inayo sa tulong ng artificial intelligence at ng editorial na pagsusuri na pangunahing nakabatay sa Douay Hymns, Bibles sa Ingles, sa Clementine, Vulgate sa Latin at sa Katolik, Public Domain Version o do sa Ingles. Pinili ang mga sangguniang ito sapagkat kabilang ang mga ito sa public domain o nagbibigay daan sa pagbuo ng isang batayang tekstual na angkop sa isang bukas at muling magagamit na proyekto. Kung may mapansin kang bahagi ng isang talata na maari pang mapabuti, madali kang makapag-aambag, ipadala ang iyong mungkahi sa mismong app. Gamit ang buton para sa pagwawasto ng talata
o sa pamamagitan ng consawid site. Ang bawat ambag ay tumutulong upang mapabuti ang kalidad ng teksto para sa lahat. I-download na ang Biblia, cruise mula sa Play Store at dalhin saan man ang isang lugar para magbasa manalangin at mapalalim ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Makikita ang download link sa description ngayon. Babalik tayo sa pamunahing nilalaman ng video. Idinagdag binito na ang gawaing direktang nauugnay sa pagsamba, tulad ng paghahanda ng mga kinakailangan para sa pagdiriwang ay hindi ipinagbabawal ni ang mga gawaing ang hindi pagtupat ay magdudulot ng pinsala. At binibigyang diin ito na ang pagbanggit sa hayop ay naglalayong pigilan ng tao na magtrabaho rin sa pamamagitan ng paggamit nito. Bukod dito, ito ay isang panawagan na huwag tatuhin ng hindi makatao ang kapwa-tao. Bukod pa rito, inirekomenda na iwasan ang mga kasalanan sa araw na iyon dahil hindi lamang ito inililihis ang ating pansin, kundi inilalayo rin tayo nito sa pag-ibig ng Diyos. Ang motibasyon na inilalahan mismo ng Ekodo ay tumutukoy sa paglikha at pamamahinga ng Diyos na nag-uugnay sa pagsamba sa mundo at sa kasaysayan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, at lahat na nasa mga iyon, at siya ay nagpahinga sa 7 araw. Ipinaliliwanag ng katekismo na ang pagtukoy sa 7 araw ay nagsisilbing isang alala ng ating pagdepende sa Diyos. Paglikha ng sansinukob at gayon din ng paglaya mula sa Ehipto. Bukod pa rito, ikinuturo nito ang isang espiritual na sabat at isang makalangit na sabat. Ay espiritual na sabat ay inilalarawan bilang isang mahiwagang kapayapaan ng mga taong iniiwan. Ang lumang sarili ay inialay ang kanilang sarili sa mga gawaing nararapat sa buhay Kristiyano. Bilang bunga ng isang bagong buhay, ang makalangit na sabat ay buhay na kaisa ni Kristo sa kawalang hanggan, kung saan ang isang tao ay nagtatamasan ang ganap na mga pagpapala pagkatapos ng pagpuksa ng kasalanan. Kaya naman ang lingguhang pahinga ay nagtuturo sa kaluluwa para sa pag-asa at kabanalan at hindi lamang para sa pagpapanumbalik ng lakas. Pagkatapos ang kabanata ay lilipat sa 2 tableta na nagsisimula sa isang utos na nag-uugnay sa pagitan ng Diyos at ng kapwa. Dahil ang mga magulang ang pinakamalapit at kumakatawan sa isang tiyak na paraan sa pinagmulan at autoridad. Iniuutos ng kasulatan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ipinililiwanag ng katesismo na ang mga magulang ay parang mga larawan ng walang kamatayan ng Diyos. Sa pamamagitan nila ay natatanggap natin ang buhay at sa pamamagitan nila ay inakay tayo ng Diyos sa mga mahahalagang bagay, gulad ng relihiyoso at panlipunang paghubog at ang landas patungo sa mga sakramento sa makatuwidang pagdalang ay hindi lamang isang formalidad. Dapat itong magmula sa isang pusong puno ng pagmamahal at pagmamahal na ipinapahayag sa paggalang, pagsasalang-alang at gayon din sa panalangin. Para sa kanila, dagdag pa niya na ang isa pang paraan upang parangalan ay ang pagsasayos ng sariling mga plano ayon sa kanilang paghatol at kalooban. Ang gakat na ayon, ito sa Panginoon na ipinapalala mismo ng banal na kasulatan. Sa pastoral na aspeto, ang utos na ito ay nagpapagaling sa 2 tukso, kawalan ng utang na loob at kalupitan sa mga pinakamalapit sa atin. Sa pagpapatuloy, hinililista ng Dekalogo ang mga pagbabawal na bumubuo sa buhay, panlipunan at nagpoprotekta sa mga pangunahing ari-arian ng kapwa. Buhay, katapatan, ari-arian, katotohanan at katuwiran ng pagnanasa. Ang maikli at ganap na paliralang, huwag kang papatay ay nagbubukas ng isang serya na kinabibilangan ng hindi pangangalunya, hindi pagnanakaw,
Hindi pagbibigay ng maling patotoo, at hindi pag-iimbot sa kung ano ang pag-ari ng iba. Ang kontekstong ibinigay ay hindi nag-aalok ng detalyadong katekistikong pag-unlad ng mga partikular na utos na ito. Kaya walang datos dito upang suriin ang kanilang mga partikular na aplikasyon. Gayunpaman ang katekismo ay nag-aalok ng isang kailangan na pangkalahatang prinsipyo. Ang mga tungkulin sa kapwa ay wastong nauunawan kapag ang kapwa ay minamahal, alang-alang sa Diyos, at hindi sa pamamagitan lamang ng kalkulasyon ng tao. Sa makatuwid, ang moralidad ng Dekalogo ay hindi isang koleksyon ng mga hiwalay na pagbabawal, kundi ang pangangalaga ng pakikipag-isa sa Diyos sa unang tableta at sa mga tao sa pangalawa, upang ang buhay ng mga napalayang tao ay hindi bumalik sa mga anyo ng pagkalipin panghuli. Inilalarawan ng kabanata ang reaksyon ng mga tao sa banal na pagpapakita at sa pamamagitan ni Moises. At rin ang mga tuntunin tungkol sa adtarang takot ng mga tao ay hindi ipinakita bilang simpleng takot, kundi bilang isang sandali ng pagtuturo. Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang hindi kayo magkasala. Ang layuning ito ng takot ay naayon sa sinasabi ng katekismo tungkol sa mga banal na parusa. Ipinapakita nito ang bigat ng kasalanan, panghili ng tao na gawin ito at maging ang koneksyon sa pagitan ng mga naturang pagkakamali at maraming kasawian, upang ang mga mananampalataya ay magkaroon ng pag-iingat at banal na takot. Kagad pagkatapos, pinagtibay muli ng Diyos ang pagtanggi sa mga Diyos na pilak at mga Diyos na ginto, at nagtakda ng isang simpleng altar na gawa sa lupa o mga batong hindi tinabas upang hindi ito lapastanganin, at nangangako na pagpapalain san man maalala ang kanyang pangalan. Gagawa ka para sa akin ng isang altar na lupa, at ihahandog mo roon ang iyong mga handog na susunugin at mga handog pangkapayapan. Nang hindi lumalampas sa teksto, matututunan ng isa na ang tunay na pagsamba ay hindi hinuhubog ng pagpapasikat kundi ng mapitagang pagsunod. Idinidikta ng Diyos kung paano niya gustong parangalan. Ang pagpapala ay nauugnay sa konkretong katapatan na ito. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, upang higit mong makilala ang salita ng Diyos at ang pananampalatayang Katoliko, iilike ang video na ito sa ganitong paraan, at tutulungan mo kaming maiparating ang mensaheng ito sa mas maraming tao. Mag-subscribe sa channel ng Biblia Cruz upang masubaybayan ang mga bagong pagbasa mula sa Biblia, mga pagninilay at iba pang nilalamang makatutulong sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. Mag-comment sa video na ito sa pamamagitan ng pagsulat ng Biblia Cruz sa comments at i-on ang bell icon at piliin ang lahat ng notifications upang hindi mo mapalampas ang mga susunod naming video. Nakatutulong ito sa algoritmo ng YouTube na maunawan na mahalaga ang nilalamang ito at maipakita ito sa mas maraming tao. Pagpalain ka nawa ng Diyos, at hanggang sa muli nating pagkikita.